Amen. Masarap kayo ang anong kinain natin? Amen. Amen. Tuloy na na napakabuti ang Panginoon. Amen. Amen. So, lagi na tayong binubusog. Bukod sa spiritual, ay binubusog din tayo ni Lord na sa pagkain ang physical. Ano ba? Palatakan po natin ang mga sa ating Panginoon. Amen. Amen. Dami natin amen. Puro mga anghel ang nakalagay dyan sa upuan na yan, nakaupo dyan. Amen. At sila ay nakikibahagi rin sa atin para makinig ng mabuting balita ng Panginoon. Para makinig din ng mga mensahe ng Diyos. Amen ba? Amen. Mga kapatid, ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay ang pag-aalinlangan ni Tomas. Ang tanong ako sa inyo, kayo ba'y katulad ni Tomas? Hindi po. Sigurado kayo? Sigurado kayo na hindi kayo katulad ni Tomas? Hindi po. Amen. Minsan dumating sa atin. Amen. Minsan dumating sa buhay natin yung pag-aalinlangan. Diba? Napasok sa isipan natin. Pag may mga bagay na mga hinihingi natin si Diyos, minsan sumasabi sa isip natin yung pag-aalinlangan. Diba? Sa bagay, sabi nga natin, tao lang. Amen. Pero mga kapatid, ang sabi po sa banal na kasulatan, na ang pag-aalinlangan daw ay hindi galing sa Diyos. Naniniwala kayo? Ang pag-aalinlangan ay hindi galing sa Diyos. Kundi ito ay galing sa kalaban. Katulad ng nangyari kay Tomas. Diba? Iyon kasi yung papel niya yung magkaroon siya ng, yung pumasok sa kanyang isipan, yung pag-aalinlangan. Diba? Nabagamat si Tomas ay matagal na alagad ng Diyos. Nabagamat si Tomas ay matagal na kasama ng ating Panginoon sa kanyang pagmimisyon. Pero sa yung ginamit ng Diyos para si Tomas ay magkaroon ng pag-aalinlangan. Kasi batid ng ating Panginoong Jesus na may mga tao din na nag-aalinlangan talaga sa Kanya. Amen. Sa totoo lang mga kapatid, nabasa ko sa banal na kasulatan na ang pag-aalinlangan, sabi ng Panginoon na ang pag-aalinlangan ay walang matatamo kahit ano na mula sa Diyos. Amen? Yun ang nakalagay sa Diyos, yun ang nakalagay sa banal na kasulatan na pag-aalinlangan daw sa Diyos, yung sa kapangyarihan ng Panginoon, ay hindi makakatanggap na anumang bagay mula sa ating Panginoon. Siyempre, kasi nag-aalinlangan ka sa kapangyarihan ng Diyos Amen? Ibig sabihin, kapag tayo ay nagkaroon ng pag-aalinlangan sa Diyos, hindi buo yung ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Diba? Pero sabi sa banal na kasulatan, na ang pananalig ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi sa Hebreo, na pananalig ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Totoo hindi. Totoo yung mga kapatid. Kasi nasa banal na kasulatan Hindi naman tayo ang nagsasalita nun. Sinasabi lang, isinishare lang natin yung nababasa natin sa banal na kasulatan nang sa ganon, ito ay maunawaan ng mga tao na ang pag-aalinlangan ay hindi galing sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Katulad ni Tomas na
isa sa 12 alagad ng ating Panginoon. Kasi yung kanyang mindset na hanggat hindi rin niya nakikita si Jesus, ay hindi siya naniniwala. Kung sa nasira bilang alagad ng Panginoon, na araw-araw nagmi-mission sila. Araw-araw, nakikita niya sa dalawang mata niya yung mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Pero, sa kabila ng mga napapagmasdan niya na ginagawa ni Jesus araw-araw, ay naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Amen? Naroon pa rin yung pagdududa. Naroon yung pagsususpetsa. Ibig sabihin, hindi buo yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ganun ba? Palapakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Iyan. Alam niyo ba mga kapatid na merong isang tao na ang ating Panginoong Jesus ay bumalik sa Galilea mula sa Judea, ay mayroong tao o isang lalaki na dumating sa kanya yung pagpunta na Jesus sa lugar na yon. Nabalitaan niya yun. Kaya pumunta yung lalaki, na ang lalaki ito ay isang meron siyang pinuno na may mataas na katungkulan sa pamahalaan. Kaya nabalitaan niya na dumating si Jesus doon sa Galilea, ay pinuntahan niya ang ating Panginoong Jesus. At siya ay lumapit kay Jesus at sinabi niya na siya ay meron siyang anak na lalaki. Isang batang lalaki na sinabi niya na ang lalaki ito ay meron siyang anak na lalaki na nilalagnat. Bukod doon sa nilalagnat siya, ang batang ito ay naghihingalo. Naghihingalo ang batang iyon. Kaya kinausap niya ang ating Panginoong Jesus na sabi niya, Guro, maaari bang sumama kayo sa akin? Puntahan natin ang ating anak. Siya po ay may sakit at naghihingalo, sabi nung pinuno, yung lalaki na yun. At doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesus, ang sagot sa kanya ng ating Panginoon, ang sinabi niya doon sa lalaki, hanggat hindi kayo nakakakita ng palatandaan ng kababalaghan, ay hindi kayo mananampalataya. Pero yung salita niya ng Panginoon, ay hindi niya ito pinansin. Nasabi niya, Guro, tayo na po. Lumakad na po tayo. Baka hindi na po natin abutan na buhay ang ating anak. Yun ba? Palatakan po natin na malakas ang ating Panginoon. At doon sa sinabi ng pinuno ng pamahalaan, sinabi niya doon sa lalaki, sabi niya, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Palapakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Isipin ninyo mga kapatid, ganun lang sinabi ni Jesus doon sa lalaking iyon, na umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Pero ganun kalalim ang pananalig at pananampalataya ng lalaking ito. Naniwala siya. Hindi niya nakikita yung kanyang anak na kung ito ay totoong magaling na. Pero pakabila noon, naniwala siya. Diba? Naniwala siya na yung anak niya ay
magaling na. Kaya yung lalaki na yun, yung pinuno na yun, umuwi na, nadala ang pag-asa. Ay agad-agad sumalubong ang kanyang mga alipin. Sabi niya, "Kumusta ang aking anak?" Sinabi ng mga alipin, sabi nila, "Magaling na po ang inyong anak." Siyempre, bilang ama, natuwa siya doon sa good news na dinalita ng kanyang mga alipin. Siyempre, doon sa kanyang pag-asa, sa kanyang paniniwala na magaling na yung kanyang anak, nagkatotoo. Gumawa ng himala ang Diyos doon sa anak ng lalaki na yun. Amen? Pinatunaya ng ating Panginoon na yung kanyang sinabi ay may kalakip na kapangyarihan. Ano ba? Palagahan po natin na malakas sa ating Panginoon. Alam natin lahat na ang salita ng ating Panginoon ay makapangyarihan. Amen? Na bawat salitang mabubutangi sa labi ng Diyos ay may kaakibat na himala at kababalaghan. Amen? Palapakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Yan, ganyan ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Natularan natin yung lalaki na yun, na paniwalaan natin yung mga sinasabi ng Diyos kahit na hindi natin ito nakikita. Kasi yung ibang tao, ang mindset nila ay to see is to believe. Katulad ni Tomas, amen? Si Tomas, ilang taon nang kasama ng Panginoon at maglilingkod. Amen? Pero, naroon pa rin yung kanyang pag-aalinlangan. Kaya tayo diba? Kaya tayo mga Pinoy, mga Pilipino, mahilig tayo dyan sa ganyang pag-aalinlangan, pagdududa, pagsususpetsa. Amen? Na hanggat hindi nakakakita ng himala at kababalaghan, hindi siya maniniwala. Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Ito na mga kapatid, yung pagiging isang alagad natin, halimbawa na lang, tayo na lang lahat, amen? Na tayo ay mga lingkod ng Diyos. Na tayo ay mga alagad ng ating Panginoon. Mapalad tayo mga kapatid kasi isa tayo sa mapalad na pinili ng Diyos sa sanlibutan ito. At alam niyo ba kung ano ang kahalagahan ng pagtawag sa atin ng Diyos dito sa sanlibutan ito bilang kanyang lingkod, bilang kanyang alagad. Kasi yung pagtawag sa atin ng Diyos bilang kanyang lingkod o bilang kanyang alagad o bilang kanyang tagasunod, yung pagsunod ay yung pagtawag sa atin ng Diyos at ikaw o tayo ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, na yung pagtugon natin sa panawagan ng Diyos ay ito yung simula para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Naniniwala kayo? Naniniwala kayo? Praise Yahweh. Bakit hindi ko nasasabi yan? Na yung simula ng pagtawag sa atin ng Diyos at tumugon tayo. Na dati, ang buhay natin na walang kapag-asa ay nagkaroon ng pag-asa. Ano ba? Yung pag-asa natin, yung kawalan natin ng pag-asa ay pinuno ng Diyos. Pinuno ng Diyos. Yung ating pag-asa, na dati kasi sa lumang buhay natin, wala tayong pag-asa eh. Nawawalan tayo ng pag-asa lagi. Lagi tayong may big question mark. Ano ba? Palapakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Hindi nawawala yan sa atin na nagkakaroon tayo lagi ng malaking question mark. Amen? Pagtatanong tayo, Lord, ano yun? Bakit ganito? Lord, bakit? Lord, bakit gano'n? Hanggat hindi natin natatanggap o
yung mga ano sa kaisipan natin na mayroon tayong laging katanungan sa ating sarili. Kapag mayroong mga bagay na hinihiling natin sa Diyos na hindi pa natin natatanggap. Di ba sabi nga ng Panginoon kapag ikaw ay may hiningi sa Diyos, matuto kang maghintay. Amen ba? Naghihintay ba kayo? Naghihintay ba kayo? Salamat po natin ng malakas sa ating Panginoon. Matuto tayong maghintay. Matuto tayong umasa. Amen? Umasa tayo at maghintay tayo at manalig ka at magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen ba? Salamat po natin ng malakas sa ating Panginoon. Ganyan ang isang lingkod na may buo ang kanyang pananampalataya. Kasi yung may pananampalataya, yung may pananalig at pananampalataya, Diyos, ay diyan ka ililigtas ng Panginoon. Amen? Nasa pilit ka ng kamatayan. Amen? Kung wala kang Diyos sa puso mo, paano ka ililigtas ng Diyos kung wala kang pananampalataya? Diba? Kailangan, ikaw, wala ka naman ibang natawagin Wala ka naman ibang lalapitan, maliban sa Diyos. Kaya dapat, ang isang tao o isang lingkod na tumatawag at lumalapit sa Diyos, dapat naroroon yung buo ang kanyang pananampalataya. Amen? Palapakan po natin ang malakas sa ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, na kung mayroon kang pananampalataya sa buhay mo, kung mayroon kang pananalig sa puso mo, ipakita mo sa magitan ng iyong mga gawa. Amen? Naniniwala ka nga, pero hindi ka naman gumagawa. Sumasampalataya ka, nananalig ka, pero wala ka naman ginagawa. Ay doon ka na nakakulong sa loob ng bahay mo. Diba? Walang pananampalataya doon. Diba? Ay sabi sa banal na kasulatan sa sulat na Apostol San Pablo na hangal, ipakita mo ang iyong pananampalataya at ipakikita ko ang aking pananampalataya na mayroong gawa. Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Amen? Yun ang hirap kasi sa atin Diba? Hindi nawawala sa atin yung pagdududa. Lagi pagdating sa Diyos, pagdating sa mga bagay na hinihingi natin, pagdating sa mga bagay na kailangan natin makamit, at hindi pa dumarating, sabihin natin, ano ba yan? Ang tagal naman yan, tagal ko nang hinihingi sa Diyos. Bakit hanggang ngayon wala pa? Bakit hanggang ngayon di pa dumarating? Kapatid, tanungin mo ang sarili mo. Ganyan ba? Tanungin mo ang sarili mo. Ganyan na pumapasok sa isipan mo? Hindi ka lingkod ng Diyos. Amen? Hindi ka lingkod ng Diyos kasi tandaan natin na ang Diyos ay maraming magagawa sa buhay natin. Tandaan natin na ang Diyos ay walang imposible sa Kanya. Ang lahat ng bagay ay Kanyang mapangyayari. Naniniwala kayo? Naniniwala ba kayo? Palapakan po natin ang malakas sa ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na tayo bilang lingkod ng Diyos at tayo, marami na tayong pagpapala na biyaya na tinatanggap natin sa mula sa ating Panginoon. Naroon lagi yung ating pag-asa. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa kasi ang pag-asa na kay Lord Hindi ba? Huwag tayo mawawalan ng pag-asa kasi kung kanino ka aasa, saan? Sa kapwa mo tao? Wala kang maasahan doon. Amen? Maliban sa Diyos. Humingi ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Panalangin ka sa Diyos. Kung mga hinihingi mo, panalangin ka sa Diyos. Ibibigay sa iyo. Basta manali ka lang, magtiwala ka lang sa Diyos. Ang una-una mong lalapitan ay ang Diyos, huwag ang tao. Ngayon, ituturo sa iyo ng Diyos kung kanino ka lalapit. Naniniwala kayo? Palapakan po natin ang malakas sa ating Panginoon. Ganun yun Ganun yun. Kapag humingi ka sa Diyos,
Ipapaisip sa'yo ni Ipapaisip, tama ka. Ipapaisip sa iyo. Yun ang taong gagamitin sa iyo. Amen? Palapakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Alam mo, nakakadismaya kasi, alam ba, noong panahon ng ating Panginoong Jesus, dumating si Jesus sa kanilang bayan, sa kanilang lugar, doon sa mga kapatid niya. Amen? Mga kapatid niya, kasi si Jesus, mula doon sa kanilang ina, na si Mama Mary, di ba? Ang ina ni Jesus, si Mama Mary. Eh, siyempre, ang pinakapanganay, di ba, si Jesus, bago yung mga kapatid niya, di ba? Ang kaibahan lang kay Jesus, ay mula, siya ay sa magitan na kapangyarihan ng Diyos. Amen? Siya yung panganay, itinuturi na panganay na anak ni Mama Mary sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. Espiritu Santo. At yung mga kapatid niya na huli, hindi nila kilala sa Jesus. Kasi nung lumabas yung mga anak ni Mama Mary, yung mga kapatid niya sa ina, kapatid sa ina, yung mga kapatid nila sa ina, ay hindi nila alam ang totoong pagkatao ni Jesus. Kasi nung ipinanak sila, yung mga kapatid ni Jesus, andyan na si Jesus malaki na si Jesus. Kaya hindi nila alam kung ano pagkatao ni Jesus. Hindi nila alam kung saan galing si Jesus. Hindi nila alam kung sino at kung ano si Jesus. Kaya nung sila pa ay magpalalaki na, magkakasama na sila, doon sa piling ng kanilang mga magulang, magkakasama sila doon. Ay si Jesus that time, nag-ano na siya, nag-mission na siya. Yung mga kapatid na, siyempre malalaki na yung mga kapatid niya eh. Mga kapatid niya, ay sila mismo, nang dumating sa Jesus, kasi nag-mission si Jesus, di ba? Nag-mission si Jesus. Ngayon, nung bumalik sa kanyang lugar, sa sambayan, ay hindi nila tinanggap si Jesus. Hindi nila pinaniwalaan si Jesus. Amen? At sabi ng mga kapatid na Jesus, sige, pumunta ka na doon. Gawin mo yung gusto mong gawin. Umawa ka doon ng Himalat kababalaghan para makita ng iyong mga tauhan na ikaw ay mayroong ginagawa. Pero hindi naman umalis si Jesus. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, kayo ang pumunta doon. Kasi hindi ko pa panahon. Hindi pa na panahon na pumunta doon. Pero nung bumaon at umalis na yung mga kapatid niya, sumunod din ang ating Panginoon Jesus. Pero hindi na hayagan na pumunta doon sa lugar na yun. Palapakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Pasko ng ano, pista ng O, pista ng nabasa ko mga yan. Diyos. Tapos, hindi sila naniniwala kay Jesus. Wala silang pakialam kay Jesus. Hindi sila nananampalataya, hindi sila nananalig kay Jesus doon sa kanyang pagmimisyon na ginagawa ng mga himala at kababalaghan. Yung mga pagpapagaling niya ng mga may sakit, yung pagpapalalis na ng masasamang espiritu, yun ay hindi nila pinaniniwalaan. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay mayroong kapangyarihan. Pero nakikita mismo ng kanilang dalawang mata na mayroon siya, na yung mga tao na lumalapit sa kanya ay gumagaling. Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Makikita natin dito mga kapatid na yung paniniwala ay isang bagay na huwag nating aalisin sa buhay natin.
Amen. Kasi sabi nga na, ang pananampalataya o ang pananalig ay ito ang susi ng kaligtasan. Amen? Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, bilang tayo nga bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Maswerte tayo dahil tayo po ay sa karamihan ng tao sa libutan ito ay isa tayo sa mapalad na tinawag ng ating Panginoon. At niloob ng Panginoon na tayo ay makatugon sa kanyang panawagan. At mula doon, sa pagtugon natin sa panawagan ng Panginoon, ay dito nagsimula yung bagong buhay natin. Amen? Yung bagong buhay natin na mula sa ating Panginoon. Amen? Binigyan tayo ng Panginoon ng bagong buhay. Mula na tayo po ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Panawagan na kung saan ay ito yung susi ng pagpapala ng Diyos. Amen? Bago tayo tinawag ng Panginoon, anong meron ka? Anong meron tayo kung bago tayo tinawag ng Panginoon? Ano? Bago tayo tinawag ng Panginoon, anong meron tayo? Masamang ugali. Walang kabuhay-buhay. O isa yun. Tayo, bago tayo tinawag ng Panginoon, ano sinabi ni Sister Mel? Walang kabuhay-buhay. Totoo yun. Wala tayong kabuhay-buhay. At pangalawa, tayo pa ay punong-puno ng karamdaman. Tayo pa ay punong-puno ng problema. Tayo punong-puno ng kaguluhan. Kaguluhan sa isip, kaguluhan sa pamilya mo. Amen? Totoo yun. Totoo ba yun o hindi? Totoo yun. Kasi ako mismo naranasan ko yan eh. Nasa bago ako tinawag ng Panginoon, napakadami kong pagsubok. Totoo yan. Marami. Tsunami pa nga eh. Grabe. Ang pagsubok na tsunami. Pero, magpasalamat ako sa Diyos dahil sa magitan ng pagsubok na yan, ay doon naman ako pinatatag ng ating Panginoon. Naniniwala kayo, ha? Pinatatag po natin ang malakas ng ating Panginoon. Kasi yung mga pagsubok na yan, ay dyan tayo, dyan tayo titistingin ng Panginoon. Kung hanggang saan ang level ng ating pananampalataya. Ano ba? Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Kasi napakahalaga sa Diyos yung ating pananampalataya. Sabi nga ng pananampalataya natin, ito ay itinadarang sapoy. Ang pagsubok ay kasintulad ito ng isang ginto. Ginto na kung saan ay ito yung itinadarang sapoy para makita ng Diyos o para makita kung ito ay pure o ito ay peke. Kaya dinadarang kasapoy. Ganyan yung pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon kung pinapahintulot niya sa buhay natin. Amen. Eh, huwag kang magkaka. Kung dumaranas ka na ganun pagsubok. Amen. Kasi, sabi natin na habang kailan ito sa mundo, ay hindi tayo makukuha ng pagsubok. Meron at meron tayo magiging problema sa buhay. Marami pagsubok natin pagdadaanan. Kaya lang, ang mga pagsubok na yan, kailangan natin magpagtagumpayan. Amen. Dahil sa pagitan ng pagsubok na yan, kapag nagpagtagumpayan mo, ang pagsubok na yan, siksik-liglig at umaapaw na ang papahalaan na ang natin ng kalakas sa ating Panginoon. Yan. Kasi mga kapatid, alam nyo, marami katulad ko, nagkaroon ako ng maraming pagsubok sa buhay. Sama-sama na yan. Pagsubok sa pinansyal, pagsubok sa pamilya,
Pagsulak sa karamdaman. Yan. Ako, puno-puno ako ng karamdaman, daw tinawag ng Diyos. Yung high blood ko, hindi ko maintindihan, up and down. Mabalik-balik ako sa doktor. Mabalik-balik ako sa albularyo. Kasi pinunta sa albularyo, pinalapitan ko na. Pero, then, di ba, sabi nga na, huwag kayo lalapit sa albularyo, di ba? Kayo lamang kayo lalapit. Kasi siya, ang unang-unang number 1, na mayroong karamdaman, ay mayroong kapangyarihan na papagaling sa lahat ng mga uri ng karamdaman. Di ba? Palapakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa mga pagsubok ko, sa awa ng Panginoon, ay napagtagumpayan ko ang mga pagsubok na yan. Hindi ako bumitaw. Hindi ako umiwala sa Diyos. Hindi ako tumalikod sa Diyos. Kundi mas lalo akong kumakit sa ating Panginoon. Lalo akong kumakit sa Panginoon kasi ang isip ko, saan ako pupunta kung lalayo ako sa Diyos? Alam ko naman na mayroong Diyos. Diyos na aking lalapitan at nananalig naman ako sa Kanya. Pero hindi katulad nung pananampalataya ngayon, katarito ko na sa gawain ng Panginoon. Kasi kilala mo na si Lord di ba? Kilala mo na siya. At alam ko na kung anong kalooban ng Diyos. Ngayon, kung sa mga pagsubok na yan, na bagamat mahirap, masakit, o kailangan isin mo. Isin mo yung pagsubok na yan kasi sa iyo yan Sa iyo yung pagsubok na yan Sa iyo pinigyan ng Diyos yan. Kaya dapat tanggapin mo. Dapat harapin mo. Diba? Kung alam niyo ba kapatid, hindi ako tumalikod sa Diyos. Kahit na gano'ng kalaki ang pagsubok mo dumating sa buhay ko, hindi ako huminto sa paglilingkod sa Diyos. At alam niyo paano ang antipala sa akin ng Panginoon? Ako ay Kanyang pinagaling. Yung sakit ko na high blood, na up and down, pabalik-balik ako sa doktor na hindi ko maintindihan, marami akong gamot na iniinom. Pero hindi ako gumaling. Lalapit ako